Hindi ko naman kailangan marinig yung, uy, amoy mamahaling pabango. Uy, amoy niche. Yeah. Welcome back sa Pocket Sense PH. It's me, Eric. At sa video na to, pag-usapan natin Latafa Fakar Black. Fakar Black ba o Black Fakar? So anyway, nilaunch to noong 2022. Medyo strict pa rin yung may kinalaman sa pandemic, pero hindi na yata siya super lockdown. Very close siya sa akin kasi kinasal ako 2022 December. So kung familiar kayo dito, siguro familiar na rin kayo dun sa pang-babae na same bottle, yung color pink Fakar Rose. So, 'di ba, sa wedding or before the wedding may mga pictorial. Ang naisip ko, ganda-ganda kasi ako sa bote niya noon, pati yung mismong box. Tapos ayaw kasi namin nung parang common na sa mata. Alam mo yun, yung may mga sikat. Yung mga alam na ng mga tao. Kasi kung froghead ka, familiar ka dito. Kung nandun ka sa mga groups, kung mahilig kang katulad nito, manood ng mga ganitong video, familiar ka na dun sa mga Middle Eastern brands, sa mga ganitong katulad nito. Pero hindi naman kasi ganun yung karamihan ng mga tao, di ba? So katulad ng mga biskita namin, katulad ng mga friends, families namin, hindi sila ganun ka-familiar dito. Nakita lang nila yung picture, nakita nila yung bote, parang okay naman yung mga sinabi nila kasi first time sa paningin nila. Tapos photo op lang naman yan sa video, diba? So maganda yung kanilabasan. Kaya malapit siya sa akin kasi part ng memory nung wedding or at least yung photo shoot video before the wedding. So yun, naalala ko 2022 hindi ganon kalakas yung hype nung nilabas to. I mean, yung hype niya nag-build up parang after some time Siguro may kinalaman kasi yung pandemic. I mean, hindi ganon kabilis yung mga yung pagdating ng mga pabango before. Unlike ngayon na parang kaka-launch lang. Diyan na, andito na kagad sa atin. So, naalala ko nung nagkaroon ako nito, nag-post ako dun sa group ng review. Tapos hindi ako ganun ka-fascinated dun sa amoy niya. Gustong-gusto ko yung amoy. Agree ako na malapit siya talaga dun sa YSLY na scent DNA. Medyo torn ako before kung sa EDP or sa EDP. Tapos na-disappoint lang ako before kasi yung pangalan niya, 'di ba, parang nagmumura Fakar. Yung performance niya sa akin noon, lalo yung unang gamit ko. Hindi ko na agad na amoy ang iksi. Tapos hindi ko sure kung nag-project siya. Hindi, ganito, nag-project siya pero parang ang iksi lang talaga. Yung longevity niya, sure ako noon na ang iksi. So disappointed ako. Pinost ko yun sa group. Honest na review, although first time ko full wear. Tapos hindi ko siya masyadong ginamit. After some time, dumami na yung siguro yung nagsusupply dito, yung supplies dumami na rin. Nag-hype na siya. Kasi sobrang pleasant nung amoy niya. Hindi ka magtataka or ikaw mismo kung maamoy mo to, I'm sure kung lalaki ka, gagamitin mo siya. YSLY EDP na scent DNA. Sino nga ayaw dun? Hindi 100% ng kalalakihan gagamitin, pero I'm sure nandun sa mataas na percentage. More than 90% ng lalaki magugustuhan yung ganitong scent DNA. For the simplest reason na na-appreciate ng mga babae yung scent DNA niya. Nabibigyan talaga din ng compliment. So okay. Moving forward, mas nagamit ko na siya ng nagamit. Kasi I think bagay siya sa weather ng Pilipinas. Di ba? Madalas pag may nagtatanong or pagkwentuhang mga tungkol sa pabango, hindi ba yan parang maasim pag pinagpawisan ka, ganyan. Ganun yung mga common na tinatanong kasi ng mga bata, sa mga bumibili doon sa shop. So ito is kino-consider ko na isa doon sa mga okay lang gamitin kahit pinagpapawisan ka.
Sabi ng iba, ewan ko, hindi ako agree eh. Sabi ng iba, beast mode daw eh. Hindi pa rin eh. Siguro mas better na yung pagtingin ko dun sa performance niya. Ngayon, more than nung first time ko siyang ginamit. Pero hindi pa rin ako agree na beast mode. So, for the longevity niya siguro sa akin, pinakamahaba na 8 hours. Hindi yun maiksi sa kahit anong barometer, mahaba pa rin yun. Pero yung projection, siguro maabot din ng 2 oras. Hindi ganun kalaking scent bubble, pero at least meron. Iba kasi talaga yung experience ko noong unang beses ko ginamit. So, okay. Pakita ko yung spray. Okay din yung sprayer niya. Basic. Okay. Tanggal yung sprayer kasi dinedekante. Hindi siya magnet, so hindi ko binibit-bit dapat dito eh. So anyway, scent profile, malapit talaga sa YSLY. Tulad ng sinabi ko kanina, torn ako before kung YSLY, EDP, or EDP. Pero ngayon, mas malapit siya sa EDP. So for the initial scent, something fresh, may halong spicy. Something bright, pero yun nga, alam mong may touch ng Middle East. Medyo mahirap i-describe eh. Pangit kasi sabihin amoy Arabo. Sobrang stereotype nun. Tapos wala naman talaga meaning yun. Alam mong may additional spices. Parang kung ikukumpara ko siya sa YSLY EDP, ito yung version ng Middle East nun. So nag-add sila ng ibang spices. Sa initial, siguro all throughout nung scent profile niya ganun. So may apple, may ginger, tsaka may bergamot top notes. So kung titignan nyo, 'di ba, mixture nga ng something bright, something fresh, tapos may spices. Ang okay nung unang spray niya, for me, hindi siya masakit sa ilong, hindi siya sobrang tulis, hindi siya yung sinasabi nilang parang lamang yung amoy ng alcohol. Hindi siya ka-level ng YSLY EDP kapag in-spray mo, kasi yung iba talaga yung level ng YEDP eh. Para sa akin eh. Kung ikukumpara ko dito, pwede na kasi magkalayo naman talaga ng layo ng price eh. Bilang clone, okay naman yung ganong scent profile. So, nagpa-project for, yun nga, sabi ko, 2 oras, diba? Nagpa-project siya ng mga ganyang katagal. 90 super lakas, pero may projection. Ta-transition papuntang mid, papuntang dry down. So, sa mid niya, mixture ng florals. Mixture ng florals na nagbibigay ng freshness. Tapos, ang inviting, ang pleasant. Pag nag-transition na papuntang dry down, siguro yun yung favorite part ko dito. Kasi yun na yung pinakamalapit din sa OG. So, amoy malinis pa rin, nadagdagan ng amber, so may konting sweetness. Tapos, yung mga woody notes lumalabas na. Kasi para sa akin, mas nagiging manly. Hindi super stiff na pagiging manly, pero mas may definition na pang lalaki ka. Mas gusto ng pang-amoy ko. Tapos, kung ikukumpara ka na mas malapit ka dun sa OG o YSLY EDP, ibig sabihin, sobrang okay kang pabango. Compliments. Hindi ko na maalala eh. Pero at least yung sa wife ko, gusto niya to. Yung wife ko, medyo sensitive yan sa initial spray. Dito, hindi ko maalala eksakto. Tulog pa siya eh. Pero, alam ko lang, nung nagamit ko to, gusto niya. Pero hindi yung initial spray yung naalala ko na binigyan niya ng comment eh. Parang mid to dry down na yun. Nasa, pa-travel na kami nun sa kotse. So, yun. Price nito is, ano na ba ito ngayon? 1516 yata for 100 ml bottle. Kung ikukumpara mo siya sa OG, magkano si OG? 8,000? More than 8,000 yata. So, ang laki ng price difference. Performance ni OG, mas malayo.
Pero hindi by a mile. Pero lamang yung OG pa din. So, kung meron ka na ng YEBP, kung wala ka namang issue sa budget, huwag ka na kumuha na ito. Kasi downgrade to ng OG. Siguro ang kukuha lang nito or ang isasuggest ko na kumuha nito, yung mga may issue sa budget or yung mga gusto makatipid na nandun yung DNA ng OG. Pwede ba sa estudyante, pwede ba sa office, or saan ba magandang gamitin, anong damit yung babagay. Isa to dun sa masasabi ko na pwede mo gamitin anywhere, anytime. Bagay siya sa weather ng Pilipinas. Sabi ko nga kanina, kahit pinagpapawisan ka, mabango pa rin siya. Though siguro ko-contradict ko yung common na comment ng mga tao na sinasabi na mas bagay siya sa mainit kaysa sa malamig. I think 50-50, pareho lang, mainit or malamig, parehong mag-work. Kasi feeling ko yung amber sa dulo yung nagbibigay nung ganun nung magic sa OG tsaka dito. Kahit well, hindi naman yung malamig na parang winter. At least yung malamig na sa standard ng Pilipinas. Ganun. Yung base na ito, yung sa dry down niya, kayang tumagos dun sa ganung lamig. Parang Tagaytay level or Baguio level na lamig. So, hindi siya pang mainit lang. Pang anytime talaga siya. Bagay sa estudyante. Lagi ko ipinopromote yung mga ganitong klaseng DNA sa mga estudyante. Kasi sigurado pagpapawisan ka. Tapos, less aggressive, less offensive. I mean, estudyante, bata mag-overspray yan. So, sa classroom, kung mag-overspray ka, ang pangit talaga no amoy no ibang pabango. At least ito, though hindi ko pa rin nire-recommend na mag-overspray. Pero lesser yung chance na maging masakit sa ilong. Yun. Pero hindi ko pa rin nire-recommend na mag-overspray. Lalo kung classroom setting, kung office setting. Sa office, bagay. Pasok pa rin siya dun sa clean and fresh vibe eh. YSL, YEBP nga eh. Diba? Amoy pogi, amoy malinis, amoy sabi, amoy baby boy. So, ano pa ba? Bagay siya sa kahit anong damit. Bagay siya ipangharabas kahit mamamalengke ka lang. Di ba kasi minsan gusto mo yung amoy presko ka lang. Kahit naliligo naman tayo mga Pilipino araw-araw. Paglalabas tayo gusto nating ma-maintain. Tsaka masarap marinig yung sasabihan ko na amoy bagong ligo. Para sa akin, isa yun sa pinakamasarap sa tengang compliment. Hindi ko naman kailangan marinig yung oy, amoy mamahaling pabango. Oy, amoy niche. Hindi. Okay sa akin yung, may bagong ligo ah. Lalo kung nag-field work ka, sabi ka may bagong ligo. Napakataas na compliment nun. Kasi syempre kung nag-field work ka, lumalabas ka. Lahat ng, makaka-encounter ka ng init, ng usok. Tapos, kalagitnaan ng araw, sasabihan kang may bagong ligo. Sobrang bigat na compliment nun. Kung estudyante ka, ganun din, di ba? Lalo na kung estudyante ka, sigurado ko na gustong-gusto mong mabigyan ng ganong klaseng compliment. Pero disclaimer, ayoko kasi mambola. Nagbebenta kami ng decant, nagbebenta kami ng perfume, pero hindi automatic ang compliment, lalo yung mga unsolicited na compliments. Mixture lagi ng personality, saka ng good hygiene. Kung paano ka nakikita ng mga tao. Siguro may mga instances na nababanguhan sa'yo yung classmate mo, yung office mate mo, pero hindi ka naman approachable or huwag kang mag-expect na sasabihan kanila na amoy mabango kung hindi naman kayo, alam mo yun, yung randomly sasabihan ka ng gano'n, ang creepy, di ba? Baka sobrang sobrang pogi mo naman. So, mixture lagi ng gano'n. Tapos, siguro additional advice, inom kayo ng maraming tubig. Sobrang underrated na ito.
Alam ko marami nang lumalabas na mga perfume enhancer, may local na rin. Tapos yung old school na technique na unscented lotion or yung Vaseline, petroleum jelly, which works naman. Pero siguro best underrated advice to prolong yung performance ng kahit anong pabango na ginagamit nyo. Lalo na kapag sa skin nyo in-spray, inom kayo ng maraming tubig. Kasi anong term dito? Mas moisturized yung balat nyo, mas may kinakapitan yung pabango. So the best way to keep your skin moisturized is to drink lots of water. Yun. So may nakalimutan ba ako? Okay, may iba pang alternatives for YSLY, both dun sa ABP tsaka sa ABP. Alam ko, may nagawa na ako isang video naka-English pa yun. Yung final edition, okay din yun. May differences sila. Manonotice nyo yun agad pag naamoy nyo. Hindi ako magsasabi which one is better. I think pareho sila na may pros and cons sa isa't isa. At ikaw yung makakapag-judge which one is better sa'yo. Sa palagay ko, honest opinion ko, it will boil down sa preference ng pangamoy tsaka sa skin chemistry. So, kung gusto mo yung scent DNA ng YSLY, tapos issue ang budget sa'yo, naghahanap ka ng alternative, I suggest try mo yon. Meron pang iba yung Ya Parfum, okay din yun eh. So marami, very good, ang daming very good alternative na Y. So yun lang. Kung nagustuhan niyo yung video, lagay naman kayo ng comment kahit ano. Kung mas gusto mo to or mas gusto mo yung ibang alternatives, kasi sigurado ako yung mga nakakakita ng video, baka katulad mo sila before na naghahanap sila ng advice from other people. I mean, baka hindi pa sila ganun ka confident enough to decide for themselves kung ano yung mag-work para sa kanila. Tapos baka makatulong din sa kanila kung meron kayong advice kung paano i-prolong yung mga perfumes na ginagamit nyo. So, yun lang. Ganda ng bote, no? Nagbebenta kami kasi ng empty bottles pala. So, isa to sa mabilis mabenta. Yung pinagbebenta namin ng empty bottles, ginagamit namin for dun sa advocacy, yung animal welfare. So, either monetary, diretso donation sa animal rescue groups, or nag-stray feeding din kasi kami. Ewan ko, napapansin nyo naman siguro sa mga video, dami na bigla ng pusa namin. Nag-start yung taon na isa lang yung pusa namin dito saka isang aso. Pero ngayon, ilan na yung pusa? 8. So, baka lang magustuhan nyo. Maganda rin yung box. Meron kaming Facebook, meron kaming Instagram, meron kaming Shopee, meron kaming Lazada. Kung nagustuhan yung video, pa-like, pa-subscribe. Thank you.